Sandali pa silang namasyal subalit makalipas ang ilang minuto, napagod na sa JP kaya naman napagpasyahan ni Demetrio na buhati na ang bata hanggang makatulog na ito sa mga bisig ng lalaki. Uwi na ba tayo? Tanong ni Demetrio habang naglalakad sila palabas ng park. Napasulyap naman si Gretchen kay JP. Mukhang kailangan na talaga nating umuwi. Natatawa niyang sambit. May katabaan pa naman si JP kaya't sigurado siyang mabigat ito. Pero sa bagay, malakas naman si Demetrio. Kaya nga siyang buhati ng lalaki eh. Isa pa, pagod pa rin ang mga paa niya. Ano kaya kung ako magmaneho pa uwi? Suhestyon niya. Sinulyapan siya ni Demetrio bago umiling. Marami kang iniisip, kaya hindi mainam na ikaw ang magmaneho. Bahagya naman siyang natigilan. Hindi niya inaasahan na mahahalatayin ni Demetrio kahit wala naman siyang sinasabi pero totoo naman talaga na maraming laman ang utak niya kanina pa. Kahit na mukhang maayos na si JP, hindi niya pa rin maiwasan na mag-alala. Bukas ng schedule na Cynthia at ng Kuya George niya sa Civil Affairs Bureau. Pakiramdam niya hindi talaga magiging madali ang lahat at mukhang may binabalak na hindi maganda si Cynthia. Lagi itong galit sa kapatid niya dahil ayaw ni Cynthia sa negosyo nito. Ginawa naman ng kuya niyang lahat para mapasaya si Cynthia at ibinibigay nito lahat ng gusto ng babae sa abot ng makakaya nito. Kaya din siguro hindi maiwan-iwan ni Cynthia ang Kuya George niya kahit pa may kinakalantari na itong iba. Kapag hindi pa natuloy ang divorce process nila bukas, malamang sa malamang plano ni Cynthia na pahirapan si Kuya. Nag-aalala niyang wika. Umangat naman ang isang kilay ni Demetrio bago napasulyap sa natutulog na si JP. Sinigurado muna niyang mahimbing ang tulog ng bata para din ito marinig ang pinag-uusapan nila. Huwag muna silang masyadong isipin. Matalino naman siguro si Kuya George. Nakagawa ng malaking kasalanan si Cynthia. Wala naman sigurong matinong lalaking magpapauto pa rito. Malungkot na umiling si Gretchen at mapait na napangiti. Masyadong maawain ang kapatid ko, Demetrio. May mabuting epekto naman ng pagiging mabigat at maunawain pero minsan nagagamit yon para abusuhin ng isang tao. Gaya na lang ng masyadong mabait ang kuya niya sa kanya kaya umasa siya dito nung maliit pa siya. At dahil mabait ang kuya niya, madalas din itong inaabuso ng kanilang ina. Nag-aalala siya na baka patatawarin pa rin ito si Cynthia at babalikan pagkatapos ng lahat. At kapag nangyari yon, lolokohin na naman ito ulit ang kanyang kapatid. Kilala ni Cynthia ang kapatid ko, samantalang halos wala palang alam si kuya sa kanya. Marami siyang alam na po pwede niyang gamitin para mapasunod ang kapatid ko sa kung anumang gusto niya. Nag-aalala ko sa kanya at kay JP, pagpapatuloy niya. Nakita ni Demetrio ang labis na takot at pag-aalala sa mukha ni Gretchen. Alam niya rin ang ugali ni Cynthia, ito ang klase ng babae na mahirap pakiusapan at makasarili. Pinakaayaw niya ang ganong klase ng ugali ng isang tao. Kung siya lang masusunod, madali lang sa kanya na resolbahin ang problema ni Gretchen pero alam niya rin na ayaw nitong nakikialam siya sa personal nitong buhay at masali sa problema ng magulo nitong pamilya kahit na ayos lang naman yon sa kanya. Kung sakali man at magkaroon ng problema ang kapatid mo kay Cynthia, pwede kayong humingi ng tulong sa akin? Seryoso nitong sambit. Tipid namang napangiti si Gretchen. Naalala niyang nangyari sa broadcast newsroom nung nakaraan. Si Demetrio ang tumulong sa kanya para mabaligtad ng sitwasyon at malinis ang pangalan niya. Pero sa kabila ng naitulong nito, alam niyang may mga bagay na hindi nito kayang gawin. Ano lang ba ang katayuan ni Demetrio? Driver lang to at magkapareho lang sila ng estado. Ayaw niya rin na mag-alala to sa mga bagay na related sa kanya, lalo pat sobrang laki na ng naitulong ng lalaki sa kanya nitong mga nakaraan. Maraming salamat, Demetrio. Aniya kahit na wala siyang plano na istorbohin pa ang lalaki. Habang nalulunod siya sa mga tulong na naibigay ng lalaki, mas lalo lang siyang papatay ng konsensya niya sa mga lihim na itinatago niya dito. Mas mahihirapan siyang bayaran ng utang na loob niya sa sarili niyang asawa. Di nagtagal, dumating na sila sa apartment complex na tinutuluyan nila. Si Demetrio pa rin ang may karga kay JP kahit na nagpresenta na si Gretchen. Habang paakyat sila sa kanilang unit, napasulyap si Demetrio na nakapikit na si JP. Noon, akala niya istorbo lang ang mga bata sa buhay. Unay wala namang bata ang may gusto sa kanya dahil natatakot sa itsura niya kahit na hindi naman siya pangit. Pangalawa, hindi niya rin masasabi na gusto niyang presensya ng mga bata. Pero simula nang mapalapit si JP sa kanya, nagbago ang pananaw niya.
Di naman pala masama ang presensya ng isang bata sa buhay niya. Katunayan nakakatuwa pa nga at magaan sa loob. Sa hindi sinasadya, napasulyap siya kay Gretchen. Ano kayang pakiramdam na bumuo ng ganitong klaseng pamilya kasama ng babae? Nasa ganon siyang kaisipan nang mag-vibrate ang kanyang cellphone habang nagtatype ng password sa pinto ni Gretchen. Akala niya tungkol lang sa kumpanyang tawag, pero nang makita niyang laman ng screen, mabilis na nagsalubong ang kanyang kilay. Bukas na ang pinto, Demetrio. Pasok na kayo para makapagpahinga ka na. Pukaw ni Gretchen sa atensyon niya. Bumalik sa kanyang wisyo sa Demetrio at tinago sa kanyang bulsa ang kanyang cellphone at inilapag si JP sa kama. Maraming salamat, Demetrio. Tinangoan lamang siya ng lalaki. Matulog ka na, may trabaho ka pa bukas? Nang mabanggit nitong trabaho niya, bahagya siyang napasimangot. Mukhang gaya kanina, ilalagay na naman siya ng supervisor nila sa opisina. May problema ba? Untag ni Demetrio sa pananahimik niya. Huminga siya ng malalim bago na pagpasyahan na ikwento sa lalaki ang nangyari kanina. Hindi niya may paliwanag kung bakit parang magaan ang loob niyang sabihin sa lalaki ang nangyayari sa buhay niya. Ganun ba? Ayaw mo ba sa loob ng opisina? Tanong pa nito. Nakanguso siyang tumango. Pakiramdam ko, parang sumasahod ako ng walang ginagawa. Hindi ba't unfair naman yun? Pagmamaktol pa niya. Sandali siyang tinitigan ni Demetrio. Napagtanto niyang mukhang napasobra na siya ng kwento kaya hilaw siyang napangiti. Pasensya ka na, malalim na palang gabi. Magpahinga ka na rin. Hindi ba't dapat dun ka matutulog sa silid ko ngayon? Napakurap-kurap siya at agad na nag-init ang kanyang pisngi. Oo nga pala, yun nga palang pinag-usapan nila kanina. Subalit nang mapasulyap siya kay JP, nakita niyang mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya na ipinagpapasalamat niya. Mukhang di yata mangyayari yan ngayong gabi. Aniya, bago na palingon kay Demetrio. Isang emosyon agad dumaan sa mga mata ng lalaki na hindi nakaligtas sa kanya. Hindi nga lang siya sigurado kung tama bang nakita niya dahil muli na namang naging blanco ekspresyon nito. Pero sa tingin niya nadismaya to o baka nag-iilusyon lamang siya. Huminga ng malalim si Demetrio bago tumango. Okay, good night. Pilit siyang umiti kay Demetrio. Good night. Tumalikod na ang lalaki at naglakad papunta sa pinto. Pero bago to lumabas, muling lumingon si Demetrio sa kanya. Huwag mo nang masyadong alalahanin ang tungkol sa nangyari sa trabaho mo. Magiging maayos din ang lahat. Seryoso nitong wika bago tuluyang nilisan ng silid. Naiwan naman siyang natigilan. Ano kayang ibig sabihin nito sa mga katagang yon? Bakit pakiramdam niya tinutulungan siya nito? Pero imposible naman, di ba? Driver lang naman si Demetrio. Ano nga bang kaya nitong gawin gayong mas mataas ang posisyon ng kanyang supervisor kaysa sa lalaki? Kinabukasan, maaga siyang gumising para magluto ng almusal. Bahagya pa siyang nagulat na makita si Demetrio na nakaupo na sa salas at nakabihis na habang seryosong nakatingin sa screen ng cellphone nito. Tumikhim siya para kunin ang atensyon ng lalaki. Good morning, Demetrio. Bati niya sa lalaki. Nag-angat naman to ng tingin sa kanya, subalit kakaiba ang aura nito nung umagang yon. Dati namang hindi ngumingiti ang lalaki pero mukhang mas malamig ang ekspresyon nito kaysa sa nakasanayan. Morning, maaga akong aalis ngayon dahil may importante akong gagawin. Di mo na ako kailangan ipaganda ng almusal? Wala sa sarili siyang napatango at tinatid tanawang asawa hanggang sa makalabas na ito ng apartment nila. May nangyari kayang di maganda kaya mukhang bad mood ang lalaki? Abala ang isipan niya na makarinig siya ng hikbis sa may pintuan ng kanyang silid. Paglingon niya, nakita niya sa JP na umiiyak, kaya mabilis na tong nilapitan. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala niyang tanong. Humihikbi naman tong umiling. Sorry po, tita. Yakap-yakap po kita kagabi kaya hindi ka nagtabi ni Tito Demetrio. Galit po siguro siya kaya umalis na siya kaagad. Napakurap-kurap siya at hindi maiwasang magulat. Posible bang yon ang dahilan kaya wala sa mood si Demetrio? Nais ba siya nitong makatabi? Pero muling sumagi sa isipan niya na ayaw nitong pumasok siya sa silid ng lalaki, kaya imposible ang sinasabi ni JP. Maraming tanong ang naglalaro sa isipan niya at nahimasmasan siya ng pumalahaw na ng iyak sa JP. Ilang minuto pa niya itong inalo bago kusang tumigil. Hindi galit si Tito Demetrio mo, okay? May trabaho lang siya na kailangan asikasuhin ng maaga, kaya umalis siya kaagad. Talaga? Hindi siya umalis dahil sa akin? Inosente nitong tanong.
Masuyo siyang umiti bago umiling. Of course not, kaya huwag kang umiyak, okay? Ayaw mo naman sigurong mag-alala kami ng tito mo sa'yo, di ba? Sunod-sunod naman na naging pagtango ni JP kaya nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos niyang maihatid sa paaralan si JP, dumiretso na siya sa Dynamic Luxury. Matapos siyang makapagpalit ng uniform, agad siyang pinatawag ni Ma'am Andrea sa opisina nito. May importante daw po kayong sasabihin sa akin, Ma'am Andrea. Kinakabahan niyang sambit. Baka mamaya bibigyan na naman siya nito ng kung ano-anong weird na trabaho. Matamis nang umiti si Ma'am Andrea, dahilan para mas lalo pa siyang makaramdam ng pagkaasiwa. Ganito rin ang babae kahapon eh. Congratulations, Miss Miranda. May inilaan akong sales position para sa'yo. Mabilis na palitan ng saya ang kabang nararamdaman niya. Totoo po ba, ma'am? Ibig sabihin hindi na ako magiging isang office clerk ngayong araw? Paninigurado pa niya. Sunod-sunod ang naging pagtango ni Ma'am Andrea. Of course! Congratulations once again, Miss Miranda. Magiliw nitong sambit. Halos mapatulon siya sa tuwa pero maya-maya lamang ay natigilan siya. Bakit ganon kabilis siyang nilipat sa sales position? Sa kaisipang yon, sumagi sa isipan niya mga katagang sinabi ni Demetrio kagabi. Posible nga kaya talaga na ang asawa niya ang may kagagawa ng lahat? Pero paano? Ganon ba talaga ka makapangyarihan ng boses ng isang dynamic group of companies? Driver, gayon pa man ay wala na siyang panahon pa para magtanong sa kanyang supervisor tungkol sa iba pang detalye ng pagkakalipat niya dahil agad din naman siya nitong idinismiss. Lumabas siya ng opisina ni Ma'am Andrea at nakasalubong ang dalawang empleyado na narinig niyang nag-uusap sa locker room kahapon. Naalala niyang masama ang tingin ng mga ito sa kanya nung nalaman nito na sa opisina lang siya inilagay, pero nakapagtataka na magaan ang aura ng mga ito na humarap sa kanya ngayon. Magandang umaga, Miss Gretchen. Magkasabay na bati ng dalawa. Awkward man, pilit pa rin siyang umingiti. Trabaho ang hanap niya kaya kahit na makipagplastikan siya sa mga ito, hindi yon problema sa kanya. Ang importante kumita siya para sa kapakanan nilang dalawa na magiging anak niya. Magandang umaga rin sa'yo, ganti niyang bati. Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa sales department, subalit mas lalo lang lumala ang pagtataka niya sa magaang pakikitungo ng mga kasamahan niya sa kanya. Kahit na magpasalamat siya, nakakapanibago pa rin. Master Colin, hindi po ba't ayaw ni Miss Miranda na makialam kayo sa mga bagay na tungkol sa kanya? Ani Jomar. Pinukol ni Demetrio ng isang nakamamatay na tingin sa Jomar. Nagsisimula na naman ang lalaki sa pagiging chismoso nito. Gusto mo talagang bawasan kong bonus mo, no? Malamig niyang turan. Agad na nagseryoso ang mukha ni Jomar sa narinig. Curious lang naman kasi siya kung bakit inayos ng boss niya ang mga bahay sa trabaho ni Miss Miranda at kung paano nito yon ginawa. Nagtatanong lang naman ako, Master, aniya at hilaw na natawa. I don't want you to ask me. Masungit na ani Demetrio at nagpatuloy na sa ginagawa nito. Gaya ng naipangako niya nung nakaraan, wala siyang ibang nais kundi mabuhay ng payapa ang asawa niya at walang sagabal sa nais itong gawin. At ang ayaw lang naman nito ay makialam siya sa bagay na tungkol sa pamilya ng babae. Ang pinakikialaman niya ngayon ay tungkol sa trabaho nito, kaya hindi yon counted. Wala namang mali siya ang ginagawa niya. Mabait to sa kanya kaya natural lang nasuklian niya ang ginagawa ng babae. Naging abala ang Dynamic Luxury dahil hindi pa kasi simula ng Christmas event nila. Walang patid sila sa pag-welcome ng mga guest. Kaka-break lang niya na makita ang isa sa mga kasamahan niya tumatakbo papunta sa gawin niya. Nagtataka niya itong tiningnan. May problema ba? Miss Gretchen, may isang customer na gustong ikaw mag-asikaso sa kanya. Mukhang hindi basta-bastang VIP lang at parang kilalang-kilala ka niya. Humahangos itong wika. Talaga? Sunod-sunod naman na naging pagtango nito. Oo, nakasuot siya ng isang frameless eyeglass. Unang tingin pa lang mayaman talaga at saka sobrang pogi niya. Bilisan mo na, dali. Natataranta nitong wika at ipinagtulakan siya palabas ng pantry. Mukhang mayaman at gwapo. Tinanguan ni Gretchen ang kasamahan niya at naglakad na papunta sa VIP room. Kumatok siya na isang beses bago nagsalita. I'm coming in, Mr. Inoue. Formal na bati ni Gretchen. Nagulat naman si Anthony sa narinig. Wow,
Hindi ko nabanggit sa kasamahan mo ang pangalan ko. Paano mo lamang ako ang naghahanap sa'yo? Wala naman siyang ibang nakilalang mukhang mayaman at napakagwapo nitong nakaraan, kundi ang kapatid ng kaibigan niya. Sabi po kasi ng kasama ko, mayaman at gwapo. Di ba tangkop naman ang description niya sa'yo? Wala naman sigurong di matutuwa kapag pinuri, lalo na't isang magandang babae ang nagsabi, kaya napangiti na rin si Anthony. Narinig ko kasi mula kay Kendra na dito ka na nagtatrabaho kaya personal talaga kitang binisita para pasalamatan sa photoshoot nitong nakaraan. Nahihiya namang umiti si Gretchen. Hindi niyo na po kailangan pang pasalamatan, Sir Anthony. Binayaran niyo naman po ng maayos ang serbisyo ko. May prinsipyo siyang tao. Binayaran siya kaya't normal lang nagagawa niyang trabaho niya nang walang inaasahang pasasalamat mula sa lalaki. Isa pa, hindi naman naging normal ang photoshoot nila dahil sa nangyari nung nakaraan. Isang candid photo lang ang ginamit ng mga ito, kaya parang wala rin siyang masyadong naging ambag. Maganda ang naging outcome ng public advertisement at umani ng mga positibong komento, kaya pasasalamatan pa rin kita, pagpupumilit ni Anthony. Alam ni Anthony na maganda ang relasyon ni Gretchen at Kendra at bilang mabait na kapatid, may concern din siya sa kaibigan nito. At isa pa, nais niyang kunin si Gretchen mula sa dynamic group of companies para magtrabaho sa kumpanya niya. Palihim niyang sinuyod ng tingin ang kabuuan ni Gretchen. Kahit na isang simpleng damit o uniforme lang suot nito na may kasamang isang old-fashioned hairnet sa ulo, napakaganda at elegante pa rin tingnan ng babae. Bagay na bagay itong maging mukha ng Inoue Jewelry. Isa pa, nais niyang malaman kung anong tinatakbo ng utak ng siraulong Colin na yon. Napakaganda ng asawa nito. Di nito itinago sa sarili nitong pamamahay bagkos, pinagtrabaho lang sa isa sa mga branch ng negosyo nito. Paano naman naatim ng lalaki na gawin yon kay Gretchen? Mukhang mas maaalagaan pa niyang babae kung sa kanya ito mapupunta. Napangiti si Anthony sa naisip niya. Magaling talagang kumilatis ang mga mata mo, Miss Gretchen. Pero kung itsura at yaman lang naman ang pag-uusapan, hindi ba't bagay din ang asawa mo sa aspetong yon? Bahagyang nagulat si Gretchen. Kaswal lang naman niyang pinuri si Anthony at hindi inaasahan na tatanggapin yon ng binata. Mukhang maliban sa pagiging mabait, may pagkapilo din ng lalaki. Tipid naman siyang napangiti bago nagsalita. Ordinaryong tao lang naman ang asawa ko, Sir Anthony. Totoo na may itsura siya pero kung yaman lang ang pag-uusapan, wala siya ng mga bagay na yon dahil sa pagiging driver lang naman ang trabaho niya. Kayo po ang presidente ng Inoue Corporation. Parang wala na po yatang makakapantay sa inyo. Dagdag papuri pa niya. Marahan namang umiling si Anthony sa naging pahayag niya na hindi totoo na walang makakapantay sa akin, Miss Gretchen. Alam mo bang may isang tao pang angkop sa description mo sa akin? Parang kapareho yata siya ng apelido ng asawa mo. Sandaling napakurap-kurap si Gretchen bago napatango-tango. Si Master Colin po bang ibig ninyong sabihin? Naku, iba po yun. Hindi ba't matanda na po siya? Mas gwapo kayo sa kanya kahit sigurado ko mas maraming babaeng mahuhumaling sa inyo. Matanda? Nais matawa ni Anthony sa paglalarawan ni Gretchen sa sarili nitong asawa. Paano mo naman nasabi na matanda na si Master Colin? Kaswal niyang tanong. Pinanood naman ni Gretchen ang kakaibang kilos ni Anthony pero hindi siya nagpahalata. Naisip ko lang, tsaka feeling ko tama naman ako. Hinuha ko siguro mga nasa at least 40 or 50 years old na si Master Colin. Kung di lang magtataka si Gretchen, bumunghalit na ng tawa si Anthony. Kawawang Colin, dahil sa ginawa nitong pagpapanggap na pagkamalan pang matanda na, nakakatawa. Mula sa mukha ni Gretchen, bumaba ang tingin ni Anthony sa daling nitong may suot na singsing. Balita ko isang biglaang kasal ang naganap sa inyong dalawa ni Demetrio. Kilala mo na ba talaga siya ng lubusan? Alam mo ba kung anong lahat ng bagay tungkol sa kanya? Sunod-sunod niyang tanong. Halos wala namang alam si Gretchen kay Demetrio. Hindi nga niya alam ang pangalan ng lalaki at nalaman niya lang na nasa Civil Affairs Bureau na sila. Pero wala naman siyang balak na ipagsabi sa kanila ang tungkol sa kanila. Isa lang naman ang masasabi ko. Mabuting tao po ang asawa ko, Sir Anthony. Tipid niyang sagot. Totoo naman ang sinasabi niya. Wala nga siyang pagsisisi na ang lalaki ang pinakasalan niya. Lihim namang napaismit si Anthony. Ito ang nagsimula na itago ang sariling katauhan sa mismong asawa nito kaya hindi siya masisisi ng lalaki kung magiging mababa ang tingin niya dito ngayon. Si Colin ang isang malaking halimbawa ng taong walang puso.
Napakasinungaling pa. Sigurado siyang nagpapanggap lang to bilang driver dahil ayaw nitong makinabang si Gretchen sa yaman nito. Madamot? Tsaka mabuting tao? Really? Pwede palang ilarawan kay Colin ang katagang yon? Colin is famous for his non-iron-blooded coolness. Sa 10 taong tatanungin mo, siyam sa kanila ang may ayaw na kay Colin dahil sa pag-uugali ng lalaki habang isa naman hindi talaga magsasalita laban sa lalaki sa takot na mawalan ng kabuhayan. Tinapik-tapik ni Anthony ang kanyang mga daliri sa mesa habang tinitimbang ang sasabihin niya. Nais niyang sirain ang imahe ni Colin kay Gretchen. Sumandal siya sa upuan at ipinag-cross ang kanyang mga binti bago siya nagsalita. Huwag mo sanang mamasamain, Miss Gretchen. Pero sa tingin mo ba, may ganda kang hinaharap kayong pagiging driver lamang ang trabaho mo ni Demetrio? Concern lang ako sa'yo bilang kaibigan ka ng kapatid ko. Maganda ka. May maayos na trabaho. Mas mainam siguro kung hiwalayin mo na lang ang lalaking yon. Wala naman siyang magandang maidudulot sa'yo. Hindi siya nababagay sa isang kagaya mo, Gretchen.